Wala siyang silbi, Gaspar. Isang baog na babaeng galing sa putikan. Bakit mo pa tinitiis ang amoy ng kahirapan sa balat niya? Gayong maaari mo namang makuha ang lahat kung pakakawalan mo na siya. Ang boses ni Doña Alona ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, matalim at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng nakapinid na pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Filomena. Ang kanyang mga kamay na maghapong nababad sa kusina para ihanda ang paboritong adobo ni Gaspar para sa kanilang ika-10 anibersaryo ay nanginginig na ngayon. Hawak niya ang isang maliit na pilak na relikaryo, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ama na balak niyang iregalo sa asawa sa gabing yon. Pinakinis niya yon hanggang sa kuminang gaya ng pag-aalaga niya sa pagsasama nila sa loob ng 1 dekada. Ngunit ang bawat kislap nito ay tila tinutukso ang kanyang pagiging tanga. "I know, Mom. Konting tease na lang," sagot ng isang boses na dati ay nagpatulog sa kanya sa gabi na may katiwasayan. Si Gaspar, ang lalaking pinangakuan niya ng buhay at katapatan. "Kailangan ko lang makuha ang pirma niya para sa bagong patent ng refinery. Once we have the technology from her father's blueprints, we won't need her anymore. I'm just playing my part." Humalahak si Doña Alona, isang tunog na puno ng pangungutya. "Make sure you do it fast. Clara is getting impatient. Ayaw kong ang magiging apo ko ay ituring na anak sa labas dahil lang sa ayaw mong bitawan ng basurang yan." "Don't worry, Mom. I never loved her. Utang na loob lang ang nagtulak sa akin. Napakasalan siya noon dahil sa puhunan ng tatay niya. But now, she's just a liability." Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gaspar, tila may isang malaking kamay na sumasakal sa puso ni Mena. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid niya ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat sakripisyo niya, ang paggising na madaling araw para asikasuhin ang negosyo, ang pagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta ng kanyang biyena, ang pananahimik sa tuwing nararamdaman niyang may ibang amoy ng pabango sa polo ng asawa. Lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Naramdaman ni Mena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang pinto at isampal sa kanila ang relikaryong hawak niya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging rebultong bato. Ang tanging gumagalaw lang ay ang kanyang mga luhang dahan-dahang pumapatak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagod. Pagod na siyang maging mabuti sa mga taong ang turing sa kanya ay kasangkapan lamang. Dahan-dahang lumuwag ang hawak niya sa relikaryo. Ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay hindi lumikha ng anumang tunog. Ngunit sa pandinig ni Mena, yon ang pinakamalakas na pagbasag na narinig niya sa buong buhay niya. Parang ang sarili niyang dignidad ang gumulong sa sahig, nadumihan at nayurakan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang ang mga palad niya dahil sa trabaho sa pabrika at sa bahay, malayo sa makinis at mapuputing daliri ni Clara na madalas niyang makita sa mga social media posts nito. Sa loob ng 10 taon, ibinigay niya ang lahat para maging karapat-dapat sa pamilyang De Vera. Ngunit sa huli, ang lahat ng pilak na kanyang pinakinis ay hindi sapat para takpan ang maitim na hangarin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Tumalikod si Mena nang walang ingay. Ang bawat hakbang niya palayo sa pintong iyon ay tila paghakbang sa isang madilim at walang katapusang bangin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, isang bahagi ng kanyang isipan ang biglang naging malinaw. Kung ang pag-ibig niya ang naging kahinaan niya, ang katotohanan ang magiging sandata niya. Huminto siya sa dulo ng pasilyo at lumingon muli sa saradong pinto. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng chandelier, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsinta ay unti-unting nalamlam pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Bakit ko nga ba ibinigay ang aking buong mundo sa mga taong ang hangad lang ay sunigin ito? Hindi ito ang wakas ng kanyang kwento bilang asawa. Ito ang unang pahina ng kanyang paghihigante bilang anak ng kanyang ama.
Kung ginto at pilak ang gusto nila, ibibigay niya yon sa kanila. Ngunit titiyakin niyang ang bawat butil nito ay magiging lason na uubos sa kanilang kasakiman. Magnanakaw ka na baog ka pa. Wala ka nang silbi sa pamilyang ito. Nagawa mo pa kaming talikuran at pagtaksilan. Ang boses ni Doña Alona ay gumaskas sa pandinig ni Mena habang sila ay nasa loob ng malawak na silid kainan. Sa ibabaw ng lamesa ang inihanda niyang adobo para sa kanilang anibersaryo ay unti-unti nang namumuo ang sebo kasing lamig ng pag-ibig na inaakala niyang mayroon sila ni Gaspar. Sa harap niya, isang makapal na folder ang marahas na ibinalibag ng kanyang biyenan. Kumalat ang mga papel sa sahig, mga dokumentong hindi niya kailanman nakita, ngunit may pirma na kamuhang-kamuha ng sa kanya. "Ano ito, Ma?" Nanghihinang tanong ni Mena. Ang kanyang boses ay parang isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. "Hindi ko alam ang tungkol sa perang nawawala sa planta. Maghapong nasa kusina ako nag-aabang sa inyo." Lalong naginit ang mukha ni Doña Alona. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, isang ekspresyong tila matagal na niyang inihanda para sa sandaling ito. "Huwag kang magmaang-maangan 2 million pesos ang nawawala sa kaba ng refinery. At ayon sa mga records, ikaw ang huling nag-withdraw nito gamit ang iyong autoridad. Kaya pala ang sipag mo mag-overtime sa planta, yun pala ay para limutin ang kayamanan namin at ipadala sa mga kamag-anak mong hampas lupa sa probinsya." Tumingin si Mena kay Gaspar, umaasang makakahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang asawa niya ay nakatayo lamang sa gilid, ang mga kamay ay nakapamulsa, habang ang muka ay puno ng pagkayamot. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng awa. Ang tanging nakikita ni Mena sa mga mata nito ay ang pagnanais na matapos na ang eksenang ito. "Gaspar, magsalita ka naman," pakiusap ni Mena. "Alam mong hindi ko madagawa yan. Ang tatay ko ang nagtatag ng refinery na yan. Bakit ko nanakawan ang sarili kong alaala?" Isang mabilis na paggalaw ng hangin ang naramdaman ni Mena bago dumapo ang isang malakas na sampal sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng paglipad ng kanyang paningin sa gilid at ang lasa ng dugo ay agad na nanuot sa kanyang bibig. Hindi ang sakit ng pisngi ang nagpabagsak sa kanyang balikat, kundi ang katotohanang ang kamay na dati ay humahaplos sa kanyang buhok ay siya ring kamay na nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na kahihiyan. Sa gilid nakita ni Mena ang ilang mga katulong na nakayuko hindi makatingin sa kanya. Ang kahihiyan ay parang isang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. "Enough, Filomena," sigaw ni Gaspar. Ang boses niya ay walang emosyon, parang isang hukom na naglalabas ng sentensya. "The evidence is clear. My mother is right. Naging masyado akong kampante sa'yo dahil akala ko ay marunong kang tumanaw ng utang na loob. Pinakasalan kita, kahit wala kang pangalan, binigyan kita ng marang. Yang buhay, pero ito lang ang isusukli mo. You are a disgrace to the De Vera name." Utang na loob, pag-uulit ni Mina, ang bawat salita ay parang isang mapait na lason sa kanyang dila. "Gaspar, ang refinery na pinagkakakitaan ninyo ay galing sa pawis ng tatay ko. Ang mga makina na ginagamit ninyo ay imbensyon niya. Sino ang may utang na loob sa kanino?" "Wala ka ng tatay, Mena. Patay na siya. At ang lahat ng naiwan niya ay pagmamay-ari na ng pamilya ko." Muling sigaw ni Doña Alona. "Ngayon, dahil sa ginawa mo, hindi lang namin kukunin ang pamamahala sa planta. Karapat-dapat ka lang na mabulok sa kulungan kung hindi mo ibabalik ang perang kinuha mo." Nanginig ang buong katawan ni Mina. Ang bawat sulok ng bahay na itinuring niyang kanlungan ay tila nagiging isang malaking hawla na unti-unti siyang dinudurog. Sa gitna ng kaguluhan, isang mapait na hinala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang folder, ang pirma ang biglaang pagkawala ng pera. Lahat ay masyadong mabilis, masyadong planado.
Tumalikod si Mena at mabilis na naglakad paakyat sa kanilang silid, binaliwala ang mga mura at pangungutya na ibinabato ng kanyang biyenan. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang mahalagang bagay na kailangan niyang suriin. Pagpasok sa silid, agad siyang tumungo sa isang maliit at nakatagong lachi sa loob ng kanyang cabinet. Doon niya itinatago ang isang maliit na pelus na kahon kung saan nakalagay ang ekstrang susi ng kanilang main vault sa planta. Ang vault kung saan nakatago ang mga orihinal na blueprint at ang huling batch ng mga pilak na kanyang pinatago bago pumanaw ang kanyang ama. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, pinuksan niya ang lachi. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang kawalan. Ang kahon ay naroon, ngunit ang susi ay wala na. Naramdaman ni Mena ang paglamig ng kanyang mga paa. Ang susi na iyon ay tanging siya lamang ang nakakaalam kung nasaan, maliban sa isa pang tao. Isang tao na itinuring niyang kapatid, ang tanging kamag-anak na pinagkakatiwalaan niya sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang pinsan na si Sofia. Sa ibaba narinig ni Mena ang malakas na pagtawa ni Doña Alona at ang mahinang boses ni Gaspar na tila may kinakausap sa telpono. Ang bawat tunog ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Hindi lang pala ang kanyang danggal, ang balak nilang kunin, balak nilang ubusin ang lahat ng naiwan ng kanyang ama hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang kanyang pangalan na punong-puno ng putik. Napahawak si Mina sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang pagsabog ng emosyon. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kanong ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Kung nakuha na nila ang susi, bakit kailangan pa nilang gumawa ng ganitong eksena? Ano pa ang kulang sa plano nila na kailangan nilang makuha mula sa kanya? Humikpit ang kapit niya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kawalang puno ng isang matalim na liwanag na unti-unting sumisibol sa gitna ng kadiliman. Hindi niyo pa nakukuha ang lahat. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay malamig pa sa simoy ng gabi. Dahil ang pinakamahalagang lihim ng aking ama ay hinding-hindi niyo makukuha sa pamamagitan ng pagnanakaw. Para sa ikabubuti mo rin ito, Mena. Masyado ka nang nahihirapan sa bahay na ito, baka ito na ang pagkakataon mo makapagpahinga. Ang boses ni Sofia ay malambot, puno ng pagkukunyari ng pag-aalala, habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Mena sa loob ng madilim na silid. Ngunit para kay Mena, ang bawat dampi ng mga daliri ng kanyang pinsan ay tila gapang ng isang nakalalasong insekto. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang mapahiya siya sa harap ng pamilya de Vera. At heto si Sofia, ang kaisa-isang tao na tinuring niyang kapatid ang taong pinag-aral niya at binihisan mula sa sarili niyang bulsa, ay nakatayo sa harap niya na may suot na maskara ng habag. Ipinagtatanggol kita kay Tita Alona kanina, ate. Patuloy ni Sofia, ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha sa ilalim ng ngalamlam na ilaw ng lampara. Pero galit na galit talaga sila. Sabi ni Gaspar, if you just surrender the blueprints, baka hindi ka na nila ituloy na ipakulong. Just give them what they want, ate, para matapos na ang gulo. Tumingin si Mena sa mga mata ni Sofia. Naalala niya kung paano niya kinalinga ang pinsang ito noong mamatay ang mga magulang nito. Ibinigay rito ang lahat mula sa pinakalumang damit hanggang sa pinakamalalim na tiwala. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salitang yon, napansin ni Mena ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa leg ni Sofia, nakasabit ang isang manipis na kadenang ginto na may maliit na pendant na hugis susi. Ang susing iyon ay masyadong pamilyar. Iyon ang disenyo ng susi na ipinagawa ng kanyang ama para sa lihim na latsi sa kanyang cabinet. Naramdaman ni Mena ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Salamat, Sofia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito. You know I'm always here for you, ate, sagot ni Sofia sabay yakap ng mahigpit kay Mena.
Ang amoy ng pabango ni Sofia, isang mamahaling brand na alam ni Mena na hindi kayang bilhin, nang maliit nitong allowance ay humalo sa amoy ng kuluoy na hangin sa silid. Nang lumabas si Sofia ng silid, hindi na nag-aksaya ng panahon si Mena. Tahimik siyang sumunod ang kanyang mga hakbang, ay walang likhang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra ng pasilyo. Nakita niyang nagmamadaling bumaba si Sofia patungo sa likod ng bahay sa hardin kung saan ang mga puno ng nara ay lumilika ng malalaking anino sa ilalim ng buwan. Doon sa ilalim ng gazebo, nakita ni Mena ang isang anino ng lalaki, si Gaspar. "Nakuha mo ba?" tanong ni Gaspar. Ang boses ay puno ng pagkainip. "Of course!" sagot ni Sofia. Ang boses ay hindi na malambot, kundi puno ng pagmamalaki at katiyakan. Naniwala naman ang tanga. Akala niya talaga ay kakampi niya ako. "Here's the key." "Pero Gaspar, paano ang share ko? Sabi mo kapag nakuha na natin ang lahat ng ari-ariya ni Mina, tayo na ang magsasama sa abroad." Narinig ni Mena ang mahinang tunog ng pagdampi ng mga labi ni Gaspar sa no ni Sofia. Isang haplos na dati ay sa kanya lamang inilalaan. "Don't worry, babe. Once na mapapirma ko na siya sa waiver ng planta bukas, we can finally get rid of her for good." Si Clara ay panggulo lang sa plano, pero ikaw ang totoong katuwang ko rito. Ang mundong kinatatayo ni Mena ay tila tuluyang gumuho. Hindi lang pala ang kanyang asawa at biyenang ang kalaban niya. Ang kanyang sariling dugo, ang kanyang pinsan na itinuring niyang bahagi ng kanyang kaluluwa ay matagal na palang nagluluto ng kanyang kamatayan sa likod ng kanyang mga ngiti. Naramdaman ni Mena ang pagkapait ng kanyang laway. Ang hapdi ng sampal ni Gaspar kanina ay wala pang kalahati sa sakit na nararamdaman niya ngayon habang pinapanood ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya na nagtatawanan sa kanyang pagkawasak. Ngunit sa gitna ng matinding pait, isang bagay ang napagtanto ni Mena. Ang susing ibinigay ni Sofia kay Gaspar ay ang susi ng lachi. Ngunit hindi alam ng dalawa na ang susing yon ay mayroong decoy. Ang tunay na blueprint ay wala sa loob ng cabinet na yon. Ang tatay niya ay palaging mas mabilis mag-isip kaysa sa kahit sino magnanakaw. Habang pinapanood niya silang magkayakap, dahan-dahang hinawakan ni Mena ang kanyang tiyan. Isang lihim na matagal na niyang itinatago, isang pag-asa na akala niya ay magbubuklod sa kanila ni Gaspar. Ngunit na yon ay magiging mitsa ng kanyang bagong lakas. "Akala ninyo ay tapos na ang lahat," bulong ni Mena sa dilim, habang ang kanyang mga mata ay naging kasing talim na mga kristal. "Ngunit hindi ninyo alam na sa bawat pilak na ninanakaw ninyo, may isang katotohanang susunog sa inyong mga kamay." Biglang lumingon si Gaspar sa direksyon kung nasaan si Mena, tila may naramdamang kakaiba sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ng mga anino sa pasilyo. "Sino yan?" ang malamig na tanong ni Gaspar habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Mena. "Sino ang nariyan?" Ang boses ni Gaspar ay tila isang matalas na kampit na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong damo ay lalong lumalakas papalapit sa pinagtataguan ni Mena sa likod ng malalaking haligi ng gazebo. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Mena, tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa kanyang dibdib. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang paghinga, pinipigilan, kahit ang pinakamaliit na ingay na maaaring magkanulo sa kanya. Sa kanyang isipan, naguunahan ang takot at ang nandidiring galit. Ang asawang niyayakap niya gabi-gabi at ang pinsang itinuring niyang kapatid ay naglalaro ng apoy sa kanyang likuan. Bago pa man siya maabutan ni Gaspar, isang mabilis na paggaspas ng mga pakpak ng kuwago ang narinig mula sa itaas ng puno ng nara. Ang biglaang ingay na iyon ang nagpalingon kay Gaspar sa ibang direksyon. "Pusa lang yata, babe," marahang sabi ni Sofia. Ang boses ay puno ng pambubuyo habang hinahila ang braso ni Gaspar pabalik sa kanya. "Hayaan mo na. Mas mahalaga ang pinag-uusapan natin.
Isipin mo na lang, few more days and we're free from this boring life. Hindi la hinintay ni Mena na muling lumingon ang dalawa. Sa tulong ng kadiliman at ng kanyang kabisado, ng bawat sulok ng mansyon, dahan-dahan siyang umurong patungo sa gilid ng hardin. Ang kanyang patutunguhan ay hindi ang silid na pinagsaluhan nila ni Gaspar, kundi ang lumang opisina ng kanyang ama sa kabilang panig ng mansyon, isang silid na matagal nang iniwasan ng mga De Vera dahil sa amoy ng kalawang at luma na naroon. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng lumang papel at langis ng makina ang sumalubong sa kanya. Ito ang amoy ng kanyang pagkabata. Ito ang amoy ng kanyang ama. "Tay, tulungan niyo po ako!" bulong ni Mena sa gitna ng kadiliman. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Sa halip, kinapa niya ang gilid ng malaking mesang nara na gawa sa probinsya. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Mena, ang pinakamahalagang imbensyon ko ay hindi ang makina na nakikita ng lahat, kundi ang lihim na nagpapanatili sa kadalisayan ng pilak. Huwag mong hahayaang makuha ito ng mga taong ang puso ay puno ng kalawang." Sa ilalim ng mesa, may isang maliit at hindi kapansin-pansing ukit sa hugis ng bulaklak ng sampaguita. Dahan-dahang idiniin ni Mena ang gitna ng ukit. Isang mahinang tunog ng mekanismong bumubukas ang narinig niya. Hindi isang malakas na tunog, kundi isang banayad na paggalaw ng kahoy sa loob ng kahoy. Mula sa isang nakatagong latsi, kinuha niya ang isang makapal na sobreng balot sa plastik. Sa loob nito ay ang tunay na testamento ng kanyang ama at ang orihinal na blueprint ng Pure Silver Refinery, ang teknolohiyang magagawa lamang ng isang De Vera na may dugong manggagawa, hindi na mga mapagsamantalang gaya ni Gaspar. Habang hinahaplos ni Mina ang magaspang na papel ng blueprint, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Hindi na ito ang Mina na iiyak na lamang sa gilid. Ang bawat linyang iginuhit ng kanyang ama ay tila nagiging kalsada patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Isang anino ang dahan-dahang humaba sa sahig ng silid, nagmumula sa pintuan na hindi niya namalayang bumukas. "Ang ganda ng hawak mo, Ate Mena. Iyan ba ang hinahanap nila Gaspar?" Nanigas ang buong pagkatao ni Mena. Ang boses na iyon ay hindi kay Gaspar. Hindi rin kay Sofia. Iyon ay ang boses ni Doña Alona na nakatayo sa pintuan habang hawak ang isang debateryang ilaw na tumama ng diretsyo sa mukha ni Mena. Ang ngiti sa labi ng matanda ay tila isang bungo na nagpapakita ng kanyang mga ngipin. "Ibigay mo sa akin yan kung ayaw mong mabulok sa kulungan ngayong gabi rin. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin? You are just a peasant playing Queen Philomena. At sa huli, ang basura ay laging bumabalik sa basurahan." Ang boses ni Doña Alona ay gumaralgal sa loob ng maliit na silid puno ng put at tagumpay. Ang liwanag mula sa hawak niyang flashlight ay tila isang matalim na daliri na tumuturo sa nag-iisang kayamanan ni Mena. Naramdaman ni Mena ang paninigas ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng sobre. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig, at ang kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang silid na ito na dati ay puno ng kalinga ng kanyang ama ay tila naging isang silid interogasyon kung saan ang bawat hininga niya ay binabantayan. "Ibigay mo sa akin ang sobreng yan ngayon din." Utos ng matanda, dahan-dahang lumalapit habang ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay bawat segundong nagpapataas ng tensyon. "Huwag mong hintayin kaladkarin ka ng mga gwardi. Yapalabas ng mansyong ito na parang isang kriminal." Bago pa makasagot si Mina, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok si Gaspar, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang bisig si Clara na nakasuot ng isang kulay ubeng, bestidong seda na tila kumikinang sa dilim.
Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na lumason sa amoy ng lumang papel at alaala sa loob ng silid. Oh, so ito pala ang pinagkakaguluhan niyo. Ang maarting tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay parang huni ng isang mapanirang ibon. Tiningnan niya si Mena mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya sa gusot na damit at maduming kamay ni Mena. Poor Mena, you look so desperate. Masyado mo namang dinamdam ang pag-alis sa pamilyang ito. Gaspar, paalisin mo siya rito. Pabulong na sabi ni Mena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala siyang karapatang pumasok sa opisina ng tatay ko. Humalahak si Gaspar, isang tunog na walang bahid ng pagsisisi. Opisina ng tatay mo, Mena, wake up! Ang bawat pako sa kwartong ito, ang bawat sentimo na ginamit pambili ng kagamitan dito ay galing sa kaba ng mga De Vera. You have nothing! Lumapit si Clara kay Mena, ang kanyang mga daliri na may mahahaba at pulang kuko ay tila mga galamay na handang manakit. Alam mo, Mena, dapat ay nagpapasalamat ka pa sa akin. My mother is a very generous woman. Balak niyang bilhin ang refinery niyo para hindi ito tuluyang mabulok. We're doing you a favor. Favor? Sa wakas, ay nakapagsalita si Mena. Ang kanyang tinig ay naging malamig at matigas. Ang nakikita ko lang dito ay mga buhay ang naglalaway sa pawis ng ibang tao. Clara, baka nakakalimutan mo ang lalaking kasama mo ngayon ay asawa ko pa rin sa batas. Isang mabilis na sampal ang itinigil ng hangin ng hawakan ni Gaspar ang braso ni Mena nang napakahigpit, halos bumaon ang kanyang mga daliri sa balat nito. Huwag mong bastusin si Clara siya. Ang babaeng magbibigay sa akin ng tagapagmana na hindi mo kailanman nagawa. You are just a dry branch, Mena. Walang bunga, walang silbi. Ang mga salita ni Gaspar ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa puso ni Mena. Ang kanyang pagkababae, ang kanyang dignidad at ang kanyang pag-asa ay tila sabay-sabay na niyurakan sa harap ng kanyang kabit. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang bagay ang napansin ni Mena. Ang higpit ng kapit ni Gaspar sa kanyang braso ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Sa ilalim ng mesa dahan-dahang binitiwan ni Mena ang sobrang hawak niya at ipinalit ang isa pang lumang folder na puno ng mga resibo ng kuryente, isang decoy na inihanda niya kanina pa. Sa gulo ng kanilang pagtatalo at sa dilim ng silid, hindi nila napansin ang mabilis na pagpapalit ng kanyang mga kamay. Fine, kunin niyo na ang gusto niyo, sigaw ni Mena sabay hagis ng folder sa paanan ni Doña Alona. Sana ay mabusog kayo sa mga papel na yan. Mabilis na pinulot ni Doña Alona ang folder na parang isang gutom na hayop. Matalino ka rin pala pagdating sa takot. Gaspar, ilabas mo na ang babaeng yan. Ayaw ko makita ang mukha niya sa loob ng mansyong ito kahit isang minuto pa. Kinaladkad ni Gaspar si Mena patungo sa pinto. Bago sila makalabas, huminto si Clara sa tapat ni Mena at bumulong ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Mena. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Mena. My mother doesn't just want the refinery. She wants to see you begging in the streets. At sisiguraduhin kong mangyayari yon. Habang itinutulak siya ni Gaspar, palabas ng mansyon, naramdaman ni Mena ang malamig na patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ang pintuan ng mansyon ay sumara ng may malakas na tunog na tila isang huling hantungan. Naiwan si Mena sa labas, basang-basa, walang sapato at tila talunan. Ngunit sa loob ng kanyang damit, nakatago ang tunay na blueprint, ang kaluluwa ng planta. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang taong wala nang mawawala? Huwag mong tungisan ang bakal na tarangkahang ito ng iyong mga maruruming kamay, Filomena. Mula ngayon, ang bawat dumi sa kalsadang yan ang iyong magiging tahanan. Ang boses ng gwardiya ay puno ng pag-aalinlangan.
Ngunit alam ni Mena na sumusunod lamang ito sa utos ni Doña Alona na narinig sa intercom. Ang malakas na pagsara ng bakal na gate ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa kanyang buong pagkatao, isang hudyat na ang pintuan ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng ipinid. Nakatayo si Mena sa gitna ng kalsada, basang-basa sa ilalim ng hagupit ng ulan na tila walang balak tumigil sa pag-iyak kasabay niya. Ang kanyang mga paa na walang sapin ay naramdaman ng bawat talim ng maliliit na bato sa semento. Sa kanyang kaliwang braso, mahigpit niyang yakap ang isang seramikang florera na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Ito na lamang ang natitira sa kanya, ang abo ng nakaraan at ang blueprint na nakatago sa kanyang dibdib na ngayon ay basang-basa na rin ng kanyang mga luha at ulan. Kay pait ng tadhana, ang kalsadang ito ang mismong daan kung saan siya dumaan nung araw ng kanyang kasal, puno ng mga bulaklak at pangarap. Ngayon, ang mga bulaklak ay napalitan ng mga agos ng maduming tubig at ang mga pangarap ay naging mga piraso ng basag na salamin na bumabaon sa kanyang puso. Naramdaman ni Mena ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang ginaw ay hindi lamang nagmumula sa tubig-ulan, kundi mula sa kawalan ng katiyakan kung saan siya pupunta. Tumingala siya sa bintana ng silid na dati nilang pinagsaluhan ni Gaspar. Nakita niya ang anino ng 2 taong nagtatawanan, may hawak na baso ng alak, tila ipinagdiriwang ang kanyang pagpanaw sa kanilang buhay. "Tay, patawad po." Bulong niya, ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog sa kalangitan. "Ipinangako ko sa inyong aalagaan ko ang lahat, pero heto ako ngayon. Wala kahit isang tsinelas para protektahan ang aking mga paa." Naglakad siya ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa pagod at gutom. Ang mga bahay na kanyang nadadaanan ay sarado ang mga ilaw, tila pati ang mundo ay tumatangging magbigay ng kahit katiting na liwanag sa kanyang landas. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang lumalamlam dahil sa pagkahilo. Ang huling naalala niya ay ang paglapit ng 2 maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan na dahan-dahang tumitigil sa kanyang harapan. Isang matandang lalaki ang nagmamadaling bumaba mula sa isang lumang jeepney. "Diyos ko, Ma'am Mena, anong nangyari sa inyo?" Iyon si Mang Jose, ang pinakamatandang mekaniko sa kanilang planta. Ang taong nakasama ng kanyang ama simula noong unang araw ng refinery. Ang kanyang mga kamay na puno ng langis at kalawang ang siyang bumuhat kay Mena bago pa man ito tuluyang bumagsak sa putikan. "Mang Jose, wala na po. Kinuha na nila ang lahat." Ang tanging nasabi ni Mena bago tuluyang lamunin ng kadiliman ng kanyang malay. Nagising si Mena sa loob ng isang maliit na barong-barong. Ang amoy ng tuyo at kape ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang malambot na kama ng mansyon, kundi isang manipis na banig sa ibabaw ng sahig na kawayan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Gaspar. "Uminom muna kayo ng mainit na pandesal at kape, ma'am," sabi ni Mang Jose habang inilalapag ang isang basong plastik. "Narinig namin ang balita. Pinapalabas nila sa buong bayan na ninakawan niyo ang sarili ninyong pamilya. Pero kaming mga trabahador, hindi kami naniniwala. Alam namin ang puso ng isang De Vera." Napahagulgol si Mena. Ang simpleng tiwala ng isang manggagawa ay mas matamis pa sa lahat ng mga pangako ni Gaspar. Ngunit habang hawak niya ang mainit na baso, isang balita mula sa radyo sa kanto ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pamilya De Vera ay nakatagdang magdaas ng isang malaking anunsyo bukas tungkol sa mabilisang pagbebenta ng mga shares ng kanilang silver refinery dahil sa malaking pagkalugi na idinulot ng dating asawa ng CEO. Nanlaki ang mga mata ni Mena. Alam niyang hindi pagkalugi ang dahilan. May mas malalim na rason kung bakit nagmamadali si Doña Alona na bitawan ang planta. Isang lihim na marahil ay maging ang kanyang ama ay hindi alam. "Mang Jose," tawag ni Mena, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon.
Kailangan nating malaman kung sino ang tunay na pinagkakautangan ni Doña Alona. Dahil hindi lang planta ang balak nilang ibenta, balak nilang sunugin ang lahat para mabura ang kanilang mga utang. Dito po ba ako nararapat, Mang Jose? Sa gitna ng mga taong wala ring maipagmalaki, kundi ang kanilang danggal. Ang tanong na ito ni Mina ay tila isang piping pagsusumamo habang pinagmamasdan niya ang sikat ng araw na pilit na sumisilip sa mga siwang ng dingding na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa labas, naririnig niya ang marahang pag-agos ng tubig mula sa isang gripo at ang malalayo ngunit masiglang usapan ng mga kapitbahay na nagsisimula na sa kanilang araw. Ang ingay ng komunidad ay hindi nakakarindi. Sa halip tila ito ay isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang nagangalit na kalooban. Pumasok sa maliit na silid ang isang matandang babae na may dalang planggana ng maligamgam na tubig at isang lumang tuwalya. Siya si Lola Isang, ang asawa ni Mang Jose. Ang kanyang mukha ay parang isang mapa ng napakaraming taon ng pagtatrabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng wagas na kabutihan. "Huwag mong isipin yan, anak," marahang sabi ni Lola Isang habang dahan-dahang pinupunasan ang mga galos sa paa ni Mena. Ang mansyon ay gawa sa bato at semento, ngunit madalas ay wala itong puso. Dito sa amin kahit tuyo lang ang ulam, busog naman ang kaluluwa dahil walang naglolokohan. Naramdaman ni Mena ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat haplos ni Lola Isang sa kanyang mga sugat ay tila humihilom din sa mga sugat ng kanyang puso na iniwan ni Gaspar at Doña Alona. Isang plato ng mainit na kanin at isang pirasong pritong tuyo ang inilapag sa harap niya. Sa mansyon ang kanyang almusal ay laging saganang prutas at imported na kape. Ngunit doon sa gitna ng kahirapan, ang simpleng amoy ng tuyo ang nagparamdam sa kanya na siya ay buhay pa. "Kain na, Ma'am Mena. Kailangan nyo ng lakas para sa laban nyo," hikayat ni Lola Isang. "Mena na lang po, Lola. Wala na po ang ma'am na nakilala ninyo," sagot ni Mena, sabay subo ng pagkain. Sa bawat pagmuya, tila bumabalik ang kanyang determinasyon. Ang bawat butil ng kanin ay naging simbolo ng kanyang paninindigan, hindi siya susuko, dahil ang mga taong ito, ang mga manggagawang nagmamahal sa kanya, ang kanyang bagong pamilya. Maya-maya ay pumasok si Mang Jose, may dalang lumang diaryo at isang seryosong muka. "Mena, may nalaman ako sa planta kaninang umaga. Ang mga tauhan ni Doña Alona abala sa pagkakarga ng mga kagamitan. Sabi ng isang nakausap ko, hindi lang shares ang ibebenta. Isasama na pati ang lupang kinatatayo ng refinery." Pero hindi maaari yon. Bulalas ni Mena ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. Ang lupang yon ay nakapangalan sa isang trust fund para sa mga anak ng mga manggagawa. Yon ang huling hiling ni tatay bago siya mamatay. Iyon na nga ang problema. Dugtong ni Mang Jose, ang kanyang boses ay naging pabulong. "Narinig ko ang abogado ni Doña Alona. May pinirmahan daw na dokumento na nagsasabing ikaw ang naglipat ng pagmamay-ari ng lupa sa kumpanya ni Clara bilang kabayaran sa iyong mga utang. Pinek nila ang iyong pirma, Mena." Nabitawan ni Mena ang kanyang kutsara na lumika ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang kanyang buong pagkatao ay naramdaman ng muling pagbalot ng galit. Hindi lang siya ninakawan ng asawa at tahanan, balak din nilang nakawin ang kinabukasan ng mga anak ng kanyang mga manggagawa. "At may isa pa?" sabi ni Mang Jose. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ang tunay na nagpapautang kay Doña Alona, hindi ito bangko. Ito ay isang babaeng nagngangalang Doña Victorina. Siya ang ina ni Clara. Ang buong pamilya nila ay unti-unti nang nilalamon ang lahat ng pag-aari nyo at si Gaspar ang nagsisilbing tulay." Tumayo si Mena ang kanyang likod, ay tuwid na parang isang matibay na haligi. Ang kanyang mga luha ay natuyo na pinalitan ng isang matalim na liwanag ng paghihiganti at katarungan.
Gagamitin nila ang pangalan ko para sirain ang pangarap ng mga manggagawa. Hindi ko hahayaan. Lumingon siya kay Mang Jose. Mang Jose, kailangan nating puntahan ang lumang warehouse sa likod ng planta. Ang warehouse na matagal nang inabandona at sinasabing puno ng basura. Bakit Mena anong nandoon? Takang tanong ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mena. Doon itinago ni tatay ang buntis na pilak, ang mga hilaw na materyales na akala nila ay basura, pero sa katunayan ay mas puro pa sa gintong suot ni Doña Alona. Kung kailangan ko ng bala para mapatunayan ang kanilang katiwalian, doon ko yon mahahanap. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang mabilis na paghinto ng ilang sasakyan sa labas ng komunidad. Ang tunog ng mga pintuan ng kotse na marahas na isinasara ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Nasaan ang magnanakaw na si Filomena de Vera? Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas. Boses ni Gaspar na may kasamang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Napatingin si Mena kay Lola Isang. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang balat, ngunit ang kamay ni Lola Isang ay mahigpit na humawak sa kanya. Huwag kang matakot, anak. Hindi ka namin pababayaan. Ilabas niyo ang magnanakaw na yan. Huwag niyo kaming piliting dumanak ng dugo sa maruming lugar na ito. Ang sigaw ni Gaspar ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad, tila isang kulog na nagpatahimik sa ingay ng mga naglalabada at mga batang naglalaro. Nakatayo siya sa gitna ng maputik na kalsada, suot ang kanyang mamahaling sapatos na halatang nandidiri sa bawat dumi na dumidikit dito. Sa kanyang likuran, ang dalawang pulis ay tila mga aninong nagbabanta, habang ang mga kapitbahay ni Mang Jose ay nagsimulang maglabasan, may hawak na mga sandok at walis tingting. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtatanggol. Sa loob ng barong-barong naramdaman ni Mena ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hawak pa rin niya ang baso ng kape na ibinigay ni Lola Isang. Ngunit ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalang pilit na hinahanap ang tapang na itinanim ng kanyang ama sa kanyang kaluluwa. Mena, huwag kang lalabas, bulong ni Lola, isang ang kanyang tinig ay puno ng takot. Kilala ko ang mga De Vera, hindi sila titigil hanggat hindi kanila nakikitang durog. Pero Lola, lalong madadamay ang mga tao rito kung magtatago ako, sagot ni Mena. Inilapag niya ang baso at dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kanyang gusot na damit, pinunasan ang huling bakas ng luha at lumabas ng pinto ng may taas na no. Nang makita ni Gaspar si Mena, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Look at you, Filomena. Diyan ka talaga nararapat. Sa putikan kasama ng mga kapwa mo basahan. Ibigay mo na sa amin ang dokumentong ninakaw mo at baka makiusap pa ako sa mga pulis na huwag kang masyadong higpitan sa selda. Wala akong ninakaw sa inyo, Gaspar. Ang malamig na sagot ni Mena. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay tila isang matigas na bakal. Kayo ang nagnanakaw sa akin ng danggal ng pamilya at ng kumpanyang pinaghirapan ng tatay ko. Alam niyo kung nasaan ang pera? Alam niyo kung sino ang totoong kumuha nito? Liar, sigaw ni Gaspar sabay sa niya sa mga pulis. Ano pang hinihintay niyo? Arrest her! Bago pa man makalapit ang mga pulis, humarang si Mang Jose at ang 10 pang mga lalaking manggagawa. Hindi niyo siya makukuha ng gano'n na lang, sir. Wala kayong dalang warrant. At higit sa lahat, wala kayong karapatang tapakan ang karapatan ng isang tao dahil lang sa mayaman kayo. Ang tensyon sa paligid ay naging kasing bigat ng isang kumukulong Vulcan. Naramdaman ni Mena ang pagkakaisa ng mga taong ito isang golden moment na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga taong pinakakaunti ang mayroon sa buhay ang siyang pinakahandang magbigay ng proteksyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mina si Sofia na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa kanyang bagong kotse,
Pinapanood ang eksena na parang isang palabas sa telebisyon. May hawak itong cellphone at tila may kausap. Isang matalas na kutob ang gumising sa isipan ni Mina. "Mang Jose, hayaan niyo na sila," sigaw ni Mena, sapat na para marinig ng lahat. "Sasama ako, pero bago niyo ako dalhin, siguraduhin niyo muna kung bakit ang kaba ng De Vera Silver Refinery ay tuyot na. Bakit hindi niyo tanungin si Doña Alona kung saang kasino napunta ang pondo ng kumpanya nung nakaraang buwan?" Natigilan si Gaspar. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, isang reaksyong hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Mena. "Anong sinasabi mo?" Bulyaw ni Gaspar, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalinlangan. "Alam ko ang tungkol sa mga utang ni Doña Alona kay Doña Victorina," patuloy ni Mena habang dahan-dahang lumalapit kay Gaspar. "At alam ko rin na ang buntis na pilak na hinahanap nyo ay hindi nyo makukuha dahil wala sa inyo ang tamang formula para tunawin ito. You need me more than you want to admit." Isang mabilis na pagbulong ang ginawa ni Mena nang makalapit siya kay Gaspar, sapat na para siya lang ang makarinig. "Ang blueprint na nakuha nyo kagabi, it's just a copy with wrong measurements. Subukan nyo at sasabog ang refinery nyo." Nanlaki ang mga mata ni Gaspar sa galit at takot. Bago pa siya makasagot, isang itim na sasakyan ang huminto sa likuran nila. Bumaba ang isang lalaki naka-Amerikan. Ahawak ang isang legal na dokumento. "Tigil," ang sigaw ng lalaki. "I am Ati Santos, representing Filomena de Vera. Meron kaming temporary restraining order laban sa anumang pag-aresto ng walang sapat na ebidensya. At meron din kaming ebidensya ng anonymous letter na naglalatag ng lahat ng illegal na transaksyon ni Doña Alona." Sino ang nagpadala ng sulat? Bakit may abogado si Mena gayong wala siyang pera? Sa gitna ng kalituhan ni Gaspar, naramdaman ni Mena ang isang munting pag-asa. Lumingon siya kay Mang Jose at Lola Isang at nakita niya ang isang stranger sa di kalayuan na tumango sa kanya bago mabilis na umalis. "Umalis na kayo bago ko patawagin ang media at tuluyang ilubog ang pangalang De Vera sa putika ng iskandalo." Ang tinig ni Ati Santos ay parang isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng nagbabagang tensyon. Ang kanyang tindig ay matataghawak ang mga dokumentong tila mga hatol ng kamatayan para sa reputasyon ni Gaspar. Ang mga pulis na kanina ay handang mga aresto ay dahan-dahang umatras nang makita ang selyo ng mataas na hukuman sa hawak na papel ng abogado. Nanginginig ang panga ni Gaspar sa galit. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy, lalo na nang makita ang mapanuyang titig ng mga manggagawa sa paligid. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lubog na sa putik, isang simbolo ng kanyang unti-unting pagbagsak mula sa pedestal na kanyang inakyat ang sa pamamagitan ng panloloko. "Hindi pa tayo tapos, Filomena," ang nanggagalating banta ni Gaspar. Isang huling tingin na puno ng putang ibinato niya bago marahas na tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng mga gulong sa basang kalsada ay nag-iwan ng tilamsik ng putik sa damit ni Mena, ngunit hindi siya kumurap. Ang putik sa kanyang damit ay madaling labaan, ngunit ang dumi sa kaluluwa ni Gaspar ay hinding-hindi na mabubura. Nang mawala na ang mga sasakyan, ang mga manggagawa ay naghiyawan sa tuwa. Ngunit si Mena ay nanatiling tahimik, ang kanyang paningin ay nakapako kay Ati Santos. "Sino po ang nagpadala sa inyo? Wala akong pambayad sa isang abogadong katulad ninyo." Ngumiti ng bahagya ang abogado at inayos ang kanyang salamin. "Ma'am Mena, may mga utang na hindi nababayaran ng pera. Ang kliyente ko ay isang taong malaki ang pasasalamat sa iyong ama noong nabubuhay pa siya. Sabi niya ang katarungan ay hindi dapat ipinakakait sa anak ng isang tapat na tao." Dinala ni Ati Santos si Mena sa gilid malayo sa pandinig ng iba. Inabot niya ang isang maliit na papel na may sulat kamay. Pinapasabi rin niya, mag-ingat kayo kay Sofia. Ang pinsan ninyo ay hindi lang nagtatrabaho para kay Gaspar. May mas malalim siyang motibo. Sa kabilang dako sa loob ng isang madilim na sulok ng mansyon ng mga De Vera, nakatayo si Sofia sa harap ni Doña Alona.
Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis habang hawak ang folder na ninakaw nila mula sa opisina ni Mena. Bakit hindi gumagana ang formula? Ang pasigaw na tanong ni Doña Alona. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalo sa pader. Naglabas na ako ng milyon-milyon para sa mga chemical, pero ang pilak ay hindi natutunaw. Nagmumukha lang itong itim na bato. Tita, yun ang ibinigay sa akin ni Mena. Ang paiyak na sagot ni Sofia, ang kanyang maskara ng pagiging inosente, ay nagsisimula ng mabitak. Baka sadyang nilito niya tayo. Isang malakas na hampas sa lamesa ang nagpatalon kay Sofia. Ang mga mamahaling vase sa paligid ay tila nanginginig sa galit ng matanda. Kung hindi mo makukuha ang tamang formula sa loob ng 3 araw, Sofia, kalimutan mo na ang ipinangako kong share sa'yo. At huwag mong isiping itutuloy ni Gaspar ang kasal ninyo kung wala kang dalang kayamanan. Nanlamig si Sofia. Ang kanyang ambisyon na maging bagong reyna ng mansyong ito ay unti-unting nagiging isang bangungot. Alam niyang kapag nalaman ni Gaspar na naging tanga siya sa pagkuha ng maling dokumento, siya ang susunod na itatapon sa kalsada, gaya ng ginawa nila kay Mena. Samantala, bumalik si Mena sa warehouse na sinasabi niya kay Mang Jose. Ang warehouse ay balot ng mga sapot ng gagamba at makapal na alikabok. Sa bawat hakbang niya sa loob ng madilim, nagusali ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila mga bulong mula sa nakaraan. Huminto siya sa harap ng isang malaking tangke na puno ng mga kalawanging bakal. Mang Jose, buksan niyo ang ilalim nito. Nang maalis ang takip, isang kakaibang kislap ang sumalubong sa kanila sa gitna ng kadiliman. Hindi ito ang makintab na pilak na nakikita sa mga alahas. Ito ay isang uri ng mineral na tila may buhay malamig sa hipo pero naglalabas ng kakaibang enerhiya. Ito ang buntis na pilak, Mang Jose. Bulong ni Mena, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagong pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto kaming pabagsakin ng pamilya ni Clara. Pero ang hindi nila alam, ang pilak na ito ay hindi susunod sa kanila. Ito ay naghihintay lamang sa tunay na nagmamay-ari nito. Ngunit sa labas ng warehouse, isang hindi kilalang lalaki ang nakamasid sa kanila mula sa mga anino. Hawak nito ang isang radyo at may binulong na hindi narinig ni Mena. Sino ang nagbabantay sa kanila? At sapat ba ang pag-asa para labanan ang mga demonyong handang pumatay para sa kayamanan? Akala mo ba, Filomena, ay ikaw lang ang marunong magtago ng mga lihim sa loob ng bodega na ito? Ang boses na iyon ay hindi nagmumula sa dilim, kundi mula sa mismong liwanag ng isang dekalibreng flashlight na biglang bumukas mula sa itaas na palapag ng warehouse. Ang tunog ng mga yabag sa bakal na hagdanan ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Mena, mabigat may awtoridad at puno ng panganib. Dahan-dahang bumaba ang isang babaeng may tindig na kasing tigas ng marmol. Hindi ito si Clara at lalong hindi si Doña Alona. Ang kanyang suot na itim na terno ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang maputlang balat at sa mga mamahaling alahas na kumikinang sa kanyang leeg. Siya si Doña Victorina, ang ina ni Clara, at ang babaeng matagal ng balitang nagpapatakbo ng mga iligal na minahan sa labas ng probinsya. Naramdaman ni Mena ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tangke ng buntis na pilak, ang tanging depensang nararamdaman niya sa gitna ng silid na puno ng mga anino. Doña Victorina! Ang mahinang bigkas ni Mena, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Ano pong ginagawa ninyo rito? Ito ay pribadong pag-aari ng pamilya ko. Humalahak ang matanda, isang tunog na walang bakas ng katuwaan. Pribado, Filomena, ang bawat hibla ng alikabok sa lugar na ito ay nakasanla na sa akin bago pa man malagutan ang hininga ang ama mo. Your father was a dreamer, but he was also a desperate man. At ang mga desperadong tao ay madaling maoto. Nagsisinungaling kayo.
sigaw ni Mena, habang ang kanyang mga mata ay nanginghilid ang luha ng galit. Hinding-hindi ibebenta ni tatay ang kanyang prinsipyo sa isang katulad ninyo. Lumapit si Doña Victorina sapat na para maamoy ni Mena ang halimuyak ng kanyang mamahaling pabango na tila amoy ng kamatayan. Prinsipyo yun ba ang tawag mo sa pagtatago ng mineral na ito nang walang permit mula sa gobyerno ang buntis na pilak? Na ito ay sapat na para mabulok ka sa kulungan habang buhay? At ang asawa mong si Gaspar, he's just a puppet I used to get closer to this treasure. You were just a minor obstacle. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsil o na humihiwa sa puso ni Mena. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal ni Gaspar. Ang buong buhay niya, ang kanyang sakripisyo at ang kanyang pag-ibig ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro kung saan siya ang taya. Naramdaman ni Mena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang imahe ng kanyang ama, ang kanyang bayani, ay tila unti-unting nababahira ng dumi sa harap ng mga alegasyon ng matanda. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay ni Mang Jose sa kanyang likuran. Ang init ng palad ng matanda ay tila nagbigay sa kanya ng isang mahalagang paalala. Ang mga patay ay hindi na makakapagsalita, ngunit ang mga naiwan ay may tungkuling ipaglaban ang katotohanan. Ilang taon niyo itong pinagplanuhan? Tanong ni Mena, ang kanyang tinig ay naging malamig at matatag. Ang pagpapakasal ni Gaspar sa akin, ang pagbaon kay Doña Alona sa utang sa kasino, lahat na ngayon ay para rito. Hindi lang para rito, iha. Muling umiti si Victorina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Para sa kontrol ng buong industriya, yan ang pilak sa bansang ito. At ngayon, dahil nahanap mo na para sa akin ang kinaroroonan ng stock na ito, wala ka na ring silbi. My men are outside. They can make you disappear and no one in that stinking community will ever find your body. Narinig ni Mena ang tunog ng ilang mga sasakyan na humihinto sa labas ng warehouse. Ang pagbagsak ng mga pinto ng kotse at ang tunog ng mga armadong lalaki na naglalakad sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Lumingon si Victorina sa kaniyang mga tauhan na kapapasok pa lamang. Dalin ang mga iyan sa dulo ng pier. Tiyakin niyo na ang pilak na ito ay maililipat sa aking barko bago mag-umaga. At ang babaeng yan, turuan niyo siya kung anong nangyayari sa mga taong sumusubok humarang sa akin. Habang hinahawakan ng mga lalaki ang magkabilang braso ni Mena, nakita niya ang isang pamilyar na muka sa pintuan. Si Sofia. Ang kanyang pinsan ay nakatayo doon, nakasuot ng madilim na jacket. Ang mga mata ay puno ng takot, ngunit puno rin ng kawalan ng hininga sa inaasahang kayamanan. Ate, sorry, bulong ni Sofia ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Kailangan ko ring mabuhay. Hinihila na si Mena palabas ng warehouse nang biglang may isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Ngunit hindi ito sirena ng pulis. Ito ay ang tunog ng paggawa sa refinery, ang hudyat na may nagaganap na hindi inaasahang insidente sa planta. Nanlaki ang mga mata ni Victorina. Anong nangyayari sa planta? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Mena, kahit na ang kanyang muka ay nakasobsob na sa matigas na palad ng isa sa mga tauhan. Ang blueprint na nakuha ni Sofia, meron itong thermal trigger. Kapag sinubukan nilang tunawin ang maling batch ng bakal, ang buong refinery ay magla-lockdown. At ikaw, Doña Victorina, ikaw ang mananagot sa lahat ng pinsala. Ang boses ng sirena mula sa refinery ay tila isang mahabang hiyaw ng isang naghihingalong halimaw na pumuputo sa katahimikan ng gabi at nagdadala ng kilabot sa bawat sulok ng warehouse. Hindi ito ang karaniwang tunog ng pagpapalit ng shift ng mga manggagawa. Ito ay isang babala ng panganib na nagmumula sa kailaliman ng mga makina. Namutla si Doña Victorina. Ang kanyang perlas sa leeg ay tila nasasakal sa kanya
habang ang kanyang mga mata ay nandidilat sa galit. Anong ginawa mo, Filomena? Anong ibig mong sabihin na lockdown? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mena, kahit na nararamdaman niya ang hapdi ng pagkakasaka ng isa sa mga tauhan sa kanyang braso. Ang teknolohiya ng tatay ko ay hindi lang basta disenyo. Ito ay may proteksyon. Kapag ang init ng furnace ay umabot sa maling temperatura dahil sa maling formula, ang lahat ng balbula ay magsasara. Walang makakalabas at walang makakapasok. At sa loob ng 30 minuto, ang pressure ay magiging sanhi ng pagsabog ng main boiler. "You're lying," sigaw ni Clara, nakapapasok pa lamang kasama si Gaspar na pawis at tila galing sa isang mahabang pagtakbo. "Gaspar, gawin mo ang paraan. Ang pera ng nanay ko ay nakataya rito." "Mena, parang awa mo na?" Lumapit si Gaspar kay Mena. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon na dati ay punong-puno ng pagmamalaki. "Sabihin mo sa amin ang code para itigil ang lockdown. Mawawala ang lahat, ang mansyon, ang planta, lahat." "Wala na sa akin ang lahat, Gaspar," ang malamig na sagot ni Mena habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng asawa. "Pinatay niyo na ang lahat sa akin nung gabing itinapon niyo ako sa ulan na parang basura. Bakit ko ililigtas ang mga bagay na ginamit niyo para saktan ako?" Isang malakas na tulak ang ginawa ni Doña Victorina na naging sanhi ng pagkakadapa ni Mena sa semento. Ang kanyang mga palad ay gumasgas sa magaspang na sahig, ngunit hindi siya dumaing. "Listen to me, you little brat. Kung sasabog ang plantang yon, hindi lang ang pera ko ang mawawala. Isasama kita sa impyerno. Dalhin ang babaeng yan sa refinery. Kung mamamatay kami, titiyakin kong siya ang unang masusunog." Kinaladkad ng mga tauhan si Mena patungo sa naghihintay na itim na sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mena si Sofia na nakatayo lang sa isang sulok nanginginig at tila hindi malaman kung saan papanig. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit, nakita ni Mena ang isang anino ng pagsisisi o marahil ay takot lamang para sa sariling buhay. Sa loob ng sasakyan ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pagtibok ng relo ay nagpapapaalala kay Mena na ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, may isang uri ng kalmado na namamayani. Naalala niya ang turo ng kanyang ama. Ang tunay na pilak anak ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy para lumabas ang kanyang ningning. Nang makarating sila sa bukana ng refinery, ang usok ay nagsisimula ng lumabas mula sa mga lagusan ng hangin. Ang mga manggagawa sa labas ay nagkakagulo, pilit na lumalayo sa inaasahang pagsabog. Ngunit ang mga tauhan ni Victorina ay walang awa silang itinulak patungo sa control room. "Open it, Mina! Open it now!" sigaw ni Gaspar habang tinuturo ang panel board na puro pula na ang ilaw. Dahan-dahang lumapit si Mena sa panel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng mga pindutan. Ngunit bago niya ituloy ang anumang hakbang, tumingin siya kay Gaspar at kay Doña Victorina. "Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Bitawan niyo si Mang Jose at ang lahat ng mga manggagawang hinuli niyo. Hayaan niyo silang makalabas ng ligtas." "Gawin mo na!" bulyaw ni Victorina na hindi na alintana ang kanyang dignidad. Habang nagmamadaling lumalabas ang mga tauhan ni Victorina kasama ang mga bihag, naiwan si Mena, Gaspar at Victorina sa loob ng control room. Ang init ay nagsisimula ng maging hindi makayanan. Ang bawat singasing ng singaw mula sa mga tubo ay tila babala ng nalalapit na katapusan. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang bagay ang hindi napansin ni Gaspar. May isang maliit na tracker na nakakabit sa ilalim ng panel board. Isang bagay na hindi kay Mena, kundi kay Otie Santos. Sino ang tunay na nagmamanman sa kanila mula sa labas? At sapat ba ang sakripisyo ni Mena para tuluyang mabura ang kasamaan sa pamilyang De Vera? O ito na ang magiging huling sandali ng Nuestra Señora de Plata?
Iligtas mo kami, Mena, ibibigay ko sa iyo ang lahat, pati ang mansyon, ang lupa, kahit ang huling sentimo ko, basta't itigil mo lang ito. Ang boses ni Gaspar ay basag puno ng desperasyon na hindi pa kailanman narinig ni Mena. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati, ay tinitingala niya bilang kanyang mundo, ay nakaluhod na yon sa malamig at madulas na sahig ng control room. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang humahalo sa dumi at langis na nagmula sa mga nagbabagang tubo sa paligid. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit pambali sa dangal ni Mena ay nanginginig ngayon habang nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Nakatayo si Mena sa gitna ng silid tila isang rebultong, hindi natitinag ng init. Ang usok ay nagsisimula ng bumalot sa kanila isang maputing tabing na nagpapahirap sa paghinga. Ang amoy ng nagbabagang bakal at kumukulong langis ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit mas matapang pa rin ang amoy ng takot na nagmumula kay Gaspar at Doña Victorina. Sa kabilang sulok si Doña Victorina ay nakasandal sa pader, ang kanyang mamahaling perlas ay tila naging isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay naging isang maskara ng purong takot. Walang bakas ng donya, walang bakas ng kapangyarihan, isa lamang siyang matandang babae na nakaharap sa kanyang sariling katapusan. Mina, please, I still love you. We can start over. Pagsusumamo ni Gaspar, ang kanyang mga mata ay pilit na humahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata ni Mina. Isang mapait at tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Mena. Ang kanyang puso na dati ay duguan at turog ay tila naging kasing tigas na ng pilak na nilulusaw sa ilalim ng lupa. Love, Gaspar, huwag mo nang dungisan ng salitang yan. Ang tanging minahal mo ay ang iyong sarili at ang yaman na kailanman ay hindi mo pinaghirapan. Na yung nasa harap ka ng kamatayan, bigla mong naalala ang pag-ibig. Dahan-dahang lumapit si Mena sa main panel board. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa ibabaw ng mga umiinit na pindutan. Nararamdaman niya ang panginginig ng buong gusali, ang bawat pagyanig ng sahig ay tila tibok ng puso ng isang naghihingalong higante. Ang pressure gauge ay nasa pulang marka na isang hudyat, na ang kapangyarihan ng tao ay wala ng laban sa lakas ng makina. I am not doing this for you, Gaspar. At lalong hindi para sa iyo, Doña Victorina, ang malamig na sabi ni Mena habang nakatitig sa monitor. I am doing this for my father. This refinery is his soul. Hindi ko hayaang maging abo ito dahil lamang sa inyong kasakiman. Pinindot ni Mena ang isang serya ng mga switch. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, ang tunog ng papalabas na singaw mula sa mga relief valves ay tila isang mahabang buntong hininga ng relief. Ang nakabibing dagundong ng boiler ay dahan-dahang humuhupa, pinalitan ng isang mahinang ugong na tila pagpapakalma sa isang galit na hayop. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag, sina Gaspar, mabilis na binunot ni Mena ang maliit na tracker na nakatago sa ilalim ng panel. At ito, ang sabi niya habang ipinapakita ang maliit na device, ay ang katibayan na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. What is that? Ang nanginginig na tanong ni Victorina. Ang katapusan ninyo, sagot ni Mena. Biglang bumukas ang pintuan ng control room. Ngunit hindi ang mga tauhan ni Victorina ang pumasok. Sa halip, isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme kasama si Ate Santos at isang lalaking pamilyar ang tindig ang sumalubong sa kanila. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng barong, may mga matang puno ng karunungan at lungkot. Isidro, ang halos pabulong na tawag ni Doña Victorina. Akala ko ay matagal ka ng patay. Ang lalaki ay si Isidro de Vera, ang nakababatang kapatid ng ama ni Mena, ang taong akala ng lahat ay nawala na sa gitna ng dagat. Maraming taon na ang nakalilipas. Siya ang lihim na anang ni Mena, ang taong nagpadala kay Ate Santos. Ang kasamaan ay may hangganan, Victorina, ang sabi ni Isidro,
Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ang pilak na ninakaw mo mula sa aking kapatid ay magiging rehas na magkukulong sa iyo habang buhay. Habang pinoposasan ng mga awtoridad sina Gaspar at Victorina, lumapit si Isidro kay Mena at niyakap ito ng mahigpit. Doon sa gitna ng usok at init ng refinery, tuluyang bumigay ang mga pader na itinayo ni Mena sa kanyang puso. Humagulgol siya sa balikat ng kanyang amain. Ang lahat ng sakit, hirap at kahihiyan ay ibinuhos niya sa mga luhang hindi na ulan ng kasama. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, napansin ni Mena ang isang bagay. Nawawala si Sofia. Sa gulo ng pagpasok ng mga pulis, ang kanyang pinsan ay tila naglaho na parang bula. Sa labas ng planta sa dilim ng kalsada, isang sasakyan ng mabilis na humaharurot palayo. Sa loob nito, hawak ni Sofia ang isang maliit na bag. Ang bag na naglalaman ng orihinal na tala-arawan ng ama ni Mena, ang tanging bagay na hindi nakuha ng sinuman. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit mayroon ding isang mapanganib na plano. Hindi pa ito tapos, Ate Mena, bulong ni Sofia sa hangin. Kung hindi mapapasa akin ang planta, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Isang matalim na kislap mula sa mga posas ang sumalubong sa bukang liwayway, tila ito ang huling kabanata ng isang masamang panaginip na tumagal ng 10 taon. Nakatayo si Mena sa bukana ng refinery, pinapanood ang paghatak ng mga pulis kay Gaspar at Doña Victorina patungo sa mga naghihintay na sasakyan. Ang liwanag ng sumisikat na araw ay tumatama sa mukha ni Gaspar na ngayon ay wala ng bakas ng kayabangan. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot, may mga mansa ng langis at dumi, simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa kanyang tinitingalang pedestal. Mena, makinig ka! Sigaw ni Gaspar. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na lumingon sa asawa bago siya isakay sa loob ng sasakyan. Napilitan lang ako. Si Victorina ang utak ng lahat. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Mag-asawa tayo, Mena. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Hindi kumurap si Mena. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsinta at pagtitiwala ay naging kasing lamig na ng yelo. Isang mahabang hininga ang kanyang pinakawala, ang tila inilalabas ang huling piraso ng sakit na nanatili sa kanyang dibdib. Ang asawang kilala ko, Gaspar, ay matagal na ring namatay kasabay ng aking tiwala. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estrangero na kailangang managot sa kanyang mga kasalanan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang tuldok sa kanilang pagsasama. Sa kabilang sasakyan, si Doña Victorina ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Habang si Clara ay humahagulgol sa gilid, pilit na tinatago ang mukha mula sa mga kumikislap na ilaw ng mga kamera ng media na nagsisimula ng dumagsa. Ayos ka lang ba, anak? Marahang tanong ni Isidro habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Mena. Ang kanyang boses ay puno ng kalinga, isang tunog na matagal nang hinanap ni Mena mula sa kanyang sariling pamilya. Napagod lang po ako, Tito Isidro, sagot ni Mena. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang amain. Pero sa wakas, malaya na ang kaluluwa ni tatay. Malaya na rin ang refinery. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay agad na naputol nang lumapit si Mang Jose. Ang kanyang muka ay puno ng pangamba. Mena, may problema tayo. Pinuntahan namin ang kwarto ni Sofia sa mansyon gaya ng utos mo. Wala na siya roon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isidro. Nakaalis na siya bago pa man dumating ang mga pulis, paliwanag ni Mang Jose habang hawak ang isang maliit na kahon na nakabukas. At ang masama rito, wala na rin ang itim na notebook ng iyong ama. Ang tala-arawan kung saan nakasulat ang lahat ng kanyang mga huling eksperimento at ang listahan ng mga tunay na supplier ng pure silver. Naramdaman ni Mena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang tala-arawang yon ay hindi lang basta koleksyon ng mga formula. Ito ang puso ng bawat tagumpay ng kanyang ama.
Kung mapupunta yon sa maling kamay, o kung gagamitin yon ni Sofia para makipagkasundo sa mga kalaban ng pamilya de Vera sa ibang bansa, maaaring muling manganib ang refinery. Bakit niya kailangang gawin ito? Bulong ni Mena, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Ang ingit, Mena, ay isang uri ng lason na walang gamot kundi ang sariling pagkawasak, sagot ni Isidro. Kailangang mahanap natin si Sofia bago siya makalabas ng probinsya. Bago pa sila makakilos, tumunog ang cellphone ni Mena. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa pagpindot niya ng sagot, isang malamig at mapanuyang boses ang kanyang narinig. Boses ni Sofia. Masyado kang naging kampante, Ate Mena. Ang sabi ni Sofia, naririnig sa kanyang likuran ang tunog ng mabilis na takbo ng sasakyan at ang malakas sa pag-ihip ng hangin. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakakulong na ang asawa mong walang kwenta? Ang hawak ko ngayon ang magiging mitsa ng iyong muling pagbagsak. Nasaan ka, Sofia? Ibalik mo ang gamit ni tatay, sigaw ni Mena. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa telpono. Gusto mo bang makuha ito? Tumawa si Sofia, isang tunog na puno ng pait at puot. Magkita tayo sa lumang tulay sa dulo ng bayan. Mag-isa ka lang, ate. Isang maling galaw, isang pulis na makita ko, at sisiguraduhin kong ang huling alaala ng tatay mo ay magiging abo bago pa ito mahulog sa ilog. Naputol ang linya. Naiwan si Mena na nanginginig sa gitna ng kalsada. Tumingin siya kay Isidro at kay Mang Jose, ang kanyang isipan ay naglalaban sa pagitan ng lohika at ng kanyang emosyon bilang anak. Sino ang tunay na kakampi ni Sofia? Paano siya nakatakas ng ganoon kabilis? At meron pa bang lihim na nakatago sa talaarawan ng kanyang ama na hindi alam ni Mena? Diyan ka na lang, ate. Isang hakbang pa at magpapaalam ka na sa huling hininga ng alaala ni Tito. Ang hiyaw ni Sofia ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng madilim at mahangin na gabi sa lumang tulay ng San Pedro. Ang tulay na yari sa kinakalawang na bakal at nanginginig na kahoy ay tila isang mahabang kabaong na nakabitin sa ibabaw ng naggangalit na agos ng ilog. Ang tunog ng mabilis na pagdaloy ng tubig sa ibaba ay sapat na para lunurin ang anumang pagsusumamo, ngunit ang boses ni Sofia ay punong-puno ng put at desperasyon. Nakatayo si Mena sa bukana ng tulay, ang kanyang buhok ay ginugulo ng malakas na hangin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa itim na notebook na hawak ni Sofia na nakabitin na ngayon sa labas ng riles ng tulay. Isang bitiw lang na mga daliri ng kanyang pinsan at ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama ay lalamunin ng madilim na kailaliman. Sofia, please. Pag-usapan natin ito. Ang pagsusumamo ni Mena, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Hindi mo kailangan gawin ito. Alam ko natatakot ka lang pero maaari pa nating itama ang lahat. Humalakak si Sofia, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Itama, ate, wake up! Wala nang itatama rito. Sa loob ng 10 taon, nakatira ako sa mansyon nyo bilang mahirap na pinsan. Kumakain ako ng tira-tira nyo, nagsusuot ng mga lumang damit mo at kailangang ngumiti sa bawat utos ni Doña Alona para lang hindi ako mapalayas. You were the saint and I was just the shadow. Binigay ko sa iyo ang lahat, Sofia, ang mahinang sagot ni Mena habang nararamdaman ang muling pagdurog ng kanyang puso. Itinuring kitang kapatid. Pinag-aral kita. Akala ko ay masaya ka sa piling namin. I was never happy being your charity case, bulyaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. I wanted to be you, ate. I wanted Gaspar. I wanted the refinery. I wanted to be the one giving orders, not receiving them. At ngayong, nasa akin na ang notebook na ito. Ako na ang may hawak ng kapangyarihan. If I can't have the life you have, then no one will. Dahan-dahang humakbang,
Si Mena ang kanyang mga paa ay maingat sa bawat piraso ng marupok na kahoy ng tulay. Ang bawat langit-ngit ng sahig ay tila isang babala ng panganib. The diary won't give you the life you want, Sophia. It's just paper and ink. The true power of my father was in his heart, in his honesty. Kung ibebenta mo yan sa mga kalaban ni Victorina sa abroad, hindi ka rin nila patitirahin ng matiwasay. Gagamitin ka lang nila, gaya ng ginawa ni Gaspar. Don't mention his name, sigaw ni Sofia at sa isang pagkakataon, ang kanyang mga kamay ay nanginig dahilan para muntik nang mahulog ang notebook. Gaspar promised me everything. Sabi niya, kami ang magsasama. Pero pati siya ginamit lang ako para makuha ang gusto niya sa iyo. You win again, ate. Kahit sa kulungan, ikaw pa rin ang iniisip niya. Naramdaman ni Mena ang isang matinding habag para sa kanyang pinsan. Ang ambisyon at ingit ay tuluyan ng lumamon sa kaluluwa ni Sofia na iniwan siyang isang basyong sisidlan na puno ng put. Ngunit sa gitna ng emosyong ito, naalala ni Mena ang isang bagay na nasa kanyang bulsa ang maliit na piraso ng sampagwita na pinatuyo at inilagay ng kanyang ama sa loob ng kanyang relikaryo noong bata pa siya. Sofia, ang marahang tawag ni Mena ang kanyang boses, ay naging kalmado at puno ng otoridad. Naalala mo ba noong maliliit pa tayo, nung nadapa ka sa tapat ng refinery at umiyak ka dahil sa sugat sa tuhod mo? Si tatay ang bumuhat sa iyo? Sabi niya, huwag kang umiyak, Sofia, dahil ang isang De Vera ay hindi sumusuko sa sakit. He loved you like his own daughter. Doon mo ba itatapon ang lahat ng pagmamahal na yon sa ilog na puno ng dumi? Natigilan si Sofia. Ang kanyang mga mata ay tila naguluhan sa sandaling iyon. Ang imahe ng kanyang tito na nagpapatahan sa kanya ay tila sumalungat sa lahat ng galit na kanyang itinanim sa kanyang puso. Ang kanyang kapit sa notebook ay lumuwag ng bahagya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang nakasisilaw na ilaw mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanilang dalawa mula sa kabilang dulo ng tulay. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan ay pumunit sa gabi. Nandiyan na sila! Ang sigaw ni Sofia, ang kanyang muka ay biglang napuno ng takot. Sabi ko sa'yo, huwag kang magdadala ng pulis. Wala akong dinalang pulis, Sofia, pangako. Sigaw ni Mena, ngunit huli na ang lahat. Bumaba mula sa sasakyan ang dalawang lalaking nakauniporme ng itim mga tauhan ni Doña Victorina na hindi nahuli ng mga awtoridad. Lumapit sila ng mabilis, may hawak na mga bagay na kumikinang sa dilim. Ibigay mo ang notebook, bata, kung gusto mo pang makitang buo ang bukas. Ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Na-realize ni Mina ang lahat. Hindi siya tinitingnan ni Sofia bilang banta, kundi bilang proteksyon. Nuit sa kanyang takot, mas pinili ni Sofia na makipag-usap sa mga lubo. Ate? Ang takot na sigaw ni Sofia habang umaatras patungo sa gilid ng riles. Tulungan mo ako? Ibigay mo sa akin ang kamay mo, Sofia. Huwag mong bitawan ang riles. Sigaw ni Mina habang tumatakbo patungo sa kanyang pinsan binalewala. Ang panganib mula sa mga lalaki at ang marupok na tulay, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy ang narinig. Ang bahagi ng tulay kung saan nakatayo si Sofia ay biglang bumigay. Isang maikling hiyaw ang kumawala sa mga labi ni Sofia habang siya ay nawawala ng balanse. Sofia? Nagawa ni Mena na abutin ang braso ni Sofia sa huling sandali. Nakabitin ngayon ang kanyang pinsan sa gilid ng tulay, ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa notebook at ang isa naman ay hawak-hawak ni Mena. Ang bigat ni Sofia ay tila humihila sa buong katawan ni Mena patungo sa bangin. Bitawan mo na ang notebook, Sofia. Gamitin mo ang kabilang kamay mo para kumapit sa akin. Sigaw ni Mena, ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa sobrang bigat. Ngunit si Sofia ay nakatingin sa ibaba sa madilim na tubig. Pagkatapos tumingin siya kay Mena, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kalinawan na ngayon lang nakita ni Mena. Patawad, ate!
Ang pabulong na sabi ni Sofia. Bago pa makasagot si Mena, isang malakas na putok ang narinig mula sa mga tauhan ni Victorina na papalapit sa kanila. Ang bala ay tumama sa bakal na rilas malapit sa kamay ni Mena na naging sanhi ng kanyang pagkagulat. Sa isang iglap naramdaman ni Mena ang pagdaloy ng notebook mula sa mga daliri ni Sofia, kasunod ang pagluwag ng kapit ng kanyang pinsan. Sofia, huwag. Isang malakas na lagabog mula sa tubig sa ibaba. Ang tila bumasag sa katahimikan ng gabi kasunod ng isang nakatutulig na katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Nakatayo si Mina sa gilid ng gumuhong tulay. Ang kanyang kamay ay nakalahad pa rin sa kawalan ng nginginig at sila naghahanap sa init ng balat na hawak niya kanina lamang. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom, tila sinusubukang hulihin ang hangin na siyang tanging naiwan sa kanyang palad. Ang agos ng ilog sa ibaba ay mabilis at madilim nilalamon ang lahat ng bakas ng kanyang pinsan at ang talaarawan ng kanyang ama na tila mga piraso ng basurang walang halaga. Sofia, ang pabulong na tawag ni Mena ang kanyang boses, ay halos hindi marinig sa gitna ng hagupit ng hangin. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin at ang kanyang dibdib ay naninikip sa isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Hindi lang ang kanyang pinsan ang nawala. Tila isang bahagi ng kanyang sariling pagkatao ang sumama sa kailaliman ng tubig. Isang magaspang na kamay ang humawak sa kanyang balikat at marahas siyang hinila pabalik sa matibay na bahagi ng tulay. Ang dalawang lalaki ni Victorina ay nakatayo sa harap niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit dahil sa pagkawala ng kanilang pakay. "Walang kwenta!" bulyaw ng isa sa mga lalaki habang tinatanaw ang madilim na ilog. "Nandun ang notebook! Bakit binitawan ng batang iyon?" "Kasalanan mo ito," ang sigaw ng isa pa habang itinuturo ang kanyang baril kay Mena. "Kung hindi ka sana nakialam, nakuha na namin ang gusto namin." Hindi kumurap si Mena. Tumingin siya ng diretsyo sa dulo ng baril, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. "Tapusin niyo na!" Ang kanyang malamig na hamon, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang libingan. "Wala na ang notebook. Wala na ang kailangan niyo. Patayin niyo na ako kung yan ang makapagpapatahimik sa inyo." Ang pagiging handa ni Mena sa kamatayan ay tila nagpagulo sa isipan ng mga lalaki. Ngunit bago pa man makapindot ng gatil, yung isa sa kanila, isang serye ng malalakas na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ang biglang bumalot sa buong tulay. Ang tunog ng mabilis na pagdating ng mga otoridad at ang sigaw ni Tito Isidro mula sa malayo ay nagpahiwatig na ang hustisya ay narito na. "Bitawan ang armas, pulis!" Ang sigaw na umalingaw nang sa gabi. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo ang mga lalaki patungo sa kanilang sasakyan. At humarurot palayo, iniwan si Mena na mag-isa sa gitna ng tulay. Dahan-dahang bumagsak si Mena sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, humahalo sa dumi at alikabok sa kanyang mukha. Dumating si Tito Isidro at Mang Jose, agad siyang binuhat at inilayo sa delikadong bahagi ng tulay. "Nakaligtas ka, Mena. Salamat sa Diyos, nakaligtas ka!" Ang paulit-ulit na sabi ni Isidro habang niyayakap ang kanyang pamangkin. "Wala na si Sofia, Tito. Wala na siya," ang tanging nasabi ni Mena sa gitna ng kanyang paghikbi. Makalipas ang ilang araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya de Vera ay naging usap-usapan sa buong bansa. Si Gaspar at Doña Alona ay nahaharap sa mga kasong estafa, falsification of documents at illegal mining sa pakikipagsabwatan kay Doña Victorina. Ang kanilang mga ari-arian, kabilang ang mansyon, ay kinumpiska ng korte bilang pambayad sa mga utang at danyos sa mga manggagawa. Dinalaw ni Mena si Gaspar sa kulungan sa huling pagkakataon. Nakita niya ang asawa sa likod ng rehas. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang kislap sa mga mata. Si Gaspar ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili.
isang lalaking kinain ng kanyang sariling ambisyon. Mena, patawarin mo ako, ang sabi ni Gaspar. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang tuyong balon. Araw-araw kong pinagsisisihan ang lahat. Kung maaari ko lang ibalik ang panahon, tiningnan siya ni Mina nang may halong lungkot at pagtanggap. Pinatatawad na kita, Gaspar. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa galit na ito. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang bawat sugat na iniwan mo ay naghilom na, ngunit ang mga peklat ay mananatili bilang paalala. Sa labas ng bilangguan sumalubong kay Mena ang isang mainit na yakap mula kay Lola Isang at ang mga niti na mga manggagawa ng refinery. Ang planta ay muling nagbukas sa ilalim ng pamumuno ni Tito Isidro at ng isang board of directors na binubuo ng mga senior workers. Ang buntis na pilak ay naging simbolo ng bagong simula ng bayan, isang kayamanan na hindi nagagamitin para sa pansariling interes, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Habang naglalakad si Mina sa dalampasigan ng ilog kung saan nawala si Sofia, isang maliit na bagay na kumikinang sa buhanginan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang piraso ng pilak na relikaryo, ang relikaryong balak niyang iregalo kay Gaspar nung gabi ng kanilang anibersaryo. Tila, ito ay iniluwa ng ilog upang ibalik sa kanya ang kanyang nakaraan. Hinawakan ni Mena ang relikaryo at tumingin sa malayo. Ang tubig ng ilog ay tila kalmado na dala ang lahat ng pait at sakit patungo sa dagat. Ang kanyang buhay ay hindi naging perpekto, ngunit sa gitna ng mga pagsubok, natagpuan niya ang tunay na ningning na mas mahalaga pa sa anumang pilak. Kailan nga ba natatapos ang isang sugat? O baka naman ang sugat ay hindi natatapos, kundi nagiging bahagi lamang ng isang mas magandang disenyo ng ating buhay. Ang mahinang ugong ng mga makina sa loob ng refinery ay tila isang maayos na koro malayo sa nakatutulik na sirena ng panganib noong mga nakaraang linggo. Ang bawat ikot ng mga gear at ang bawat daloy ng tunaw na pilak sa mga hulmahan ay naglalabas ng isang uri ng init na hindi nakapapaso, kundi nagbibigay ng buhay at pag-asa sa bawat manggagawang naroon. Nakatayo si Mena sa itaas na palapag, nakatanaw sa malawak na palapag ng planta. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling seda na pinipilit sa kanya ni Doña Alona. Ngayon, suot niya ang isang simpleng puting blusa at maong ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kolorete, tanging ang likas na ningning ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Ma'am Mena, tapos na po ang unang batch para sa export na yung buwan. Ang masayang balita ni Mang Jose habang umaakyat sa hagdanan, hawak ang isang clipboard. Lahat po ay pasado sa quality control. Sabi ng mga buyer sa Europe, ito ang pinakamalis na pilak na nakita nila sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Mena, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Mang Jose. Pero alam niyo naman, hindi na ako ang ma'am niyo. Tayo-tayo ang nagmamay-ari nito ngayon. Alam ko, anak, sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Pero para sa amin, ikaw ang puso ng lugar na ito. Kung hindi dahil sa iyong paninindigan, baka subdivision na ang nakatayo rito at kaming lahat ay wala ng trabaho. Nagpaalam muna si Mena para puntahan ang mansyon ng mga De Vera sa huling pagkakataon. Ang malaking bahay na yon ay nakatakda ng i-turnover sa bangko upang bayaran ang mga natitirang obligasyon ni Gaspar. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo na dati ay puno ng pangungutya at takot na ramdaman ni Mena ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat gamit na inilalabas ng mga movers, ang mga kristal na chandelier, ang mga antigong lamesa, ang mga mamahaling pintura ay tila mga piraso ng isang buhay na hindi naman talaga naging sa kanya. Pumasok siya sa dating silid nila ni Gaspar. Wala na ang mawala na ang mga kurtina. Tanging ang mga marka sa dingding ang naiwan. Sa isang sulok nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na tila sumingit sa ilalim ng baseboard.
Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ay isang sulat na hindi natapos. Ang sulat kamay ay pamilyar kay Sofia. Ate Mena, ang simula ng sulat ang mga letra ay tila mabilis na isinulat at may mga bakas ng natuyong luha. Alam kong galit ka sa akin. Gusto ko lang sabihin na minsan ang arap din ako maging katulad mo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung paano ka mahalin ng lahat. Patawarin mo ako kung naging lason ako sa buhay mo. Ang notebook ni Tito, itatago ko ito para hindi nila makuha. Hindi ko ito ibibigay kahit anong mangyari. Nanginig ang kamay ni Mena. Ang petsa sa sulat ay noong gabi bago ang insidente sa tulay. Sa kabila ng lahat ng pagtataksil, may isang bahagi pa pala kay Sofia na gustong bumalik sa liwanag. Hindi itinapon ni Sofia ang notebook dahil sa galit. Kinuha niya ito para protektahan ang huling alaala ng kanilang amain mula sa mga kamay ni Victorina. Lumabas si Mena ng mansyon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Huminto siya sa tapat ng gate kung saan siya kinaladkad palabas ni Gaspar noon. Ngayon siya ang kusang lumalabas bit-bit ang kanyang mga pangarap at ang kapatawarang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Mena, tawag ni Tito Isidro mula sa kanyang sasakyan. Tara na, naghihintay ang mga manggagawa sa plaza. May maliit na salo-salo para sa tagumpay ng refinery. Sumakay si Mena sa sasakyan, ngunit bago sila umalis, muli siyang lumingon sa kalsadang patungo sa ilog. Isang pamilyar na anino ang tila nakita niya sa di kalayo. Ang isang babaeng nakasuot ng madilim na jacket, nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, nakatingin sa kanya. Ngunit nang kuskusin ni Mena ang kanyang mga mata, wala na roon ang anino. Tanging ang mga dahon lamang na nilalaglag ng hangin ang naiwan. May problema ba, anak? Tanong ni Isidro. Wala po, Tito. Sagot ni Mena habang hawak-hawak ang sulat ni Sofia sa kanyang bulsa. Iniisip ko lang po na sa bawat pagtatapos, meron palang isang mas magandang simula na naghihintay. Habang bumibiyahe sila patungo sa plaza, naramdaman ni Mena ang isang kakaibang sipa sa kanyang tiyan, isang mahinang ngunit buhay na paalala. Ang lihim na kanyang iniingatan, ang anak na kanyang dinadala, ay magiging bagong tagapagmana ng isang pangalang hindi na nabubuhay sa pilak, kundi sa pag-ibig at katapatan. Sino ang babaeng nakita ni Mena sa ilalim ng puno buhay? Na ba si Sofia? O ito ay guni-guni lamang ng kanyang napapatawad na puso? Ang bawat kislap ng pilak na lumalabas mula sa makinarya ng refinery sa hapong iyon ay tila mga bituing bumagsak sa lupa upang magbigay ng liwanag sa buong bayan ng San Pedro. Ang amoy ng sariwang sampagwita na nakasabit sa arko ng entrada ay humahalo sa amoy ng bagong pinturang, bakal isang pagdiriwang hindi lamang ng muling pagbubukas ng planta, kundi ng muling pagkakaisa ng mga pusong nagmula sa hirap. Nakatayo si Mina sa gitna ng entablado na itinayo sa harap ng opisina ng kanyang ama. Sa kanyang harap ay ang daan-daang manggagawa, mga mukhang pamilyar mga kamay na magagaspang at mga matang puno ng bagong pag-asa. Sa gilid niya ay sina Tito Isidro, Mang Jose at Lola Isang na nakasuot ng kanilang pinakamagandang barong at saya. Ang refinery na ito, ang simula ni Mena, ang kanyang boses ay malenaw at matatag, umaabot hanggang sa pinakadulong bahagi ng crowd. Ay hindi itinayo sa pundasyon ng pera o kapangyarihan. Itinayo ito sa bawat patak ng pawis ng aking ama at sa katapatan ninyong lahat. Today, we are not just reopening a business, we are reclaiming our dignity. Isang malakas na palakpakan ang yumanig sa paligid, isang tunog ng pagtanggap na nagpatindig ng balahibo ni Mena. Pagkatapos ng kanyang maikling pananalita, lumapit sa kanya ang isang maliit na batang babae, anak ng isa sa mga batang mekaniko. Ang bata ay may hawak na isang balot na parang regalo-balot sa lumang diaryo at tinali ng simpleng pisi. Ma'am Mena, may nagpapabigay po nito sa inyo.
ang mahiyain na sabi ng bata. Nakita ko po siya sa labas ng gate kanina. Sabi niya ibigay ko raw po ito sa reyna ng pilak. Nataka si Mena. Dahan-dahan niyang kinuha ang balot at binuksan ito sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang nilalaman. Ito ay ang itim na notebook ng kanyang ama bahagyang may mansa ng tuyong putik at tubig ilog ang mga pahina ay medyo kulubot, ngunit buo at nababasa pa rin. Sa loob ng unang pahina, may nakasulat na maikling mensahe sa isang maliit na piraso ng papel. Ang pilak ay kailangang dumaan sa apoy para luminis ate. Ganon din ako. Salamat sa paghawak sa kamay ko noon kahit binitawan ko ito. Ingatan mo ang legacy ni Tito. Siguro balang araw makikita tayo muli kapag kaya ko na ring humarap ng may malinis na puso. Naramdaman ni Mena ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung saan nanggaling ang bata, ngunit wala na roon ang sinumang kahina-hinala. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Buhay si Sofia. At sa pagkakataong ito, pareho na silang malaya. Pagkatapos ng selebrasyon, naglakad si Mina patungo sa dalampasigan malapit sa lugar kung saan tanaw ang lumang tulay na ngayon ay ginagawa na ng mga tauhan ng gobyerno. Ang langit ay puno ng mga kulay ng dapit hapon, isang painting ng kalikasan na nagpapahiwatig ng katahimikan pagkatapos ng bagyo. Hinaplos ni Mina ang kanyang tiyan na ngayon ay medyo matigas na. Naramdaman niya ang isang mahinang galaw mula sa loob isang sipa ng buhay na tila sumasabay sa kanyang kaligayahan. Tay bulong niya sa hangin habang nakatingin sa notebook na yakap-yakap niya. Natapos ko na po ang laban. Ang refinery ay nasa mabuting kamay na. At ang susunod na De Vera, sisiguraduhin ko pong lalaki siyang may puso na kasing busilak ng pilak na pinangarap niyo. Isang malamig na simoy ng hangin ang humalik sa kanyang pisingi, tila isang haplos ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Wala na ang mga De Vera na humamak sa kanya. Wala na ang takot. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng agos ng ilog at ang katiyakan na ang bawat sugat ay may katapat na hilom. Dahan-dahang tumalikod si Mena sa ilog at naglakad pabalik sa planta kung saan ang mga ilaw ay isa-isang bumubukas tila mga parola na nagtuturo ng daan patungo sa kanyang bagong tahanan. Sa bawat hakbang niya, baon niya ang lahat ng alaala, ang pait, ang tamis, ang pagtataksil at ang pagpapatawad. Ang kwento ni Filomena de Vera ay hindi natapos sa pagiging isang biktima. Ito ay nagsimula muli sa kanyang pagiging isang ina, isang lider, at isang babaeng marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Lumipas ang 5 taon at ang bayan ng San Pedro ay hindi na muling nakakita ng mga luhang kasing pait ng ulan noong gabing itinapon si Mena sa kalsada. Ang dating refinery ng mga De Vera na ngayon ay kilala na sa pangalang Kalinisan Silver Cooperative ay naging isang masiglang komunidad kung saan ang bawat manggagawa ay hindi lamang itinuturing na trabahador, kundi mga tunay na may-ari ng kanilang pinaghirapan. Nakatayo si Mena sa beranda ng kanyang bagong tahanan, isang payak, ngunit magandang bahay na napalilibutan ng mga punong sampagwita at mga halamang gamot. Hindi na ito ang mansyong puno ng malamig na bato. Ito ay isang tahanang puno ng init ng pagmamahal. Sa kanyang tabi, isang 5 taong gulang na batang lalaki na may mga matang kasing talino ng kanyang lolo ang abalang nagdidilig ng mga halaman. Nanay, look ang mga bulaklak, bumubuka na po sila, ang masayang tawag ng batang si Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na himig na nagpapawi sa anumang pagod ni Mena. Dahan-dahang lumapit si Mena at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ganyan talaga ang mga bulaklak, Gabriel. Kapag inalagaan mo sila ng may pagmamahal, ibabalik nila sa iyo ang kagandahan nila. Isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Bumaba roon si Tito Isidro na mas malakas pa ang tindig ngayon kaysa nung unang beses silang magkita kasama si Mang Jose na nakasuot ng kanyang paboritong sombrero.
Mena, may dumating na sulat para sa iyo mula sa Koryo kaninang umaga. Ang sabi ni Isidro habang inaabot ang isang makulay na postcard mula sa Davao. Walang return address, pero sa tingin ko, alam mo na kung kanino ito galing. Kinuha ni Mena ang postcard. Ang larawan ay isang payak na simbahan sa itaas ng burol. Sa likod nito, may ilang maikling pangungusap. Ate, nahanap ko na ang kapa. Apa ang hinahanap ko. Nagtuturo ako ngayon sa mga bata rito sa probinsya. Sabi ko sa kanila, ang pinakamahalagang kaya, amanan ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa loob ng ating mga puso. Lagi kitang ipinagdarasal, mahal kita. Napangiti si Mina habang dinadama ang magaspang na papel ng postcard. Wala nang sakit, wala nang put. Tanging isang uri ng malalim na pangunawa na ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas patungo sa pagbabago. Sa kabilang dako ng buhay, sa likod ng malalaking rehas ng bilibid sina Gaspar at Doña Alona, ay nakalimutan na ng mundo. Ang yaman na kanilang ipinagmalaki ay naglaho ng parang bula, iniwan silang mag-isa sa gitna ng kanilang mga pagsisisi. Ngunit para kay Mena sila ay bahagi na lamang ng isang malayo at malabong alaala mga aninong, hindi na muling makakaabot sa kanyang liwanag. Nang dapit hapong iyon, dinalaw ni Mena ang puntod ng kanyang ama. Inilapag niya ang isang piraso ng pinakalis na pilak sa ibabaw ng marmol, isang pilak na hindi hinaluan ng anumang kasakiman. Tay, tapos na po ang lahat, bulong ni Mena, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang muka. Ang pamilya natin ay hindi na muling mababahiran ng dumi. Ang pilak na iniwan niyo ay naging ginto sa aming mga puso. Habang naglalakad si Mena pabalik sa kanyang anak at sa kanyang mga kaibigan ang sikat ng araw, ay dahan-dahang lumulubog nag-iiwan ng isang mahabang kislap sa kanyang relikaryo. Ang kwento ni Filomena de Vera ay hindi lamang kwento ng isang asawang niloko o isang anak na naulila. Ito ay kwento ng bawat babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Binuo ang kanyang sarili mula sa mga basag na pangarap at nahanap ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Sapagkat sa huli ang tunay na pure silver ay hindi matatagpuan sa mga refinery o sa mga vault ng bangko. Ito ay matatagpuan sa kakayahang magpatawad, sa tapang na magsimula muli at sa tapat na pag-ibig na walang hangganan.